po sa lahat, and I invite everyone to stand po, and of course, in preparation to worship the Lord. But before we start, I want to share our word po for the day kahapon, which is Proverbs 3:5-6. It's my life verse, and it says na we should trust in the Lord with all our hearts and lean not in our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. No? You should trust Him, and He will show His goodness to you more. Let's worship Him. Yes, Lord. Holy Spirit, you're so good, Lord. You are so good to us. You have been so good, Lord. You're so faithful. Yes, Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. And when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh. I call you Savior, for the blood that washed me clean, all the wrongs that you redeemed. I know you're able. Just don't have to see one more reason to believe. Is when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you have been. Oh, for
every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, 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 come on. Oh, oh, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Oh, you have been so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Was so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we sing holy when the angels cry, holy. patience cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the kings of kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. When the angels cry, when the angels cry,
Holy, all creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing. Holy to the kings of kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Come on. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, all name stands above them all. Come on, one more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Dominions, no power and positions. Your name stands above them all. When the angels cry. Holy, creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing. Holy to the kings of kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let's sing this one more time for the Lord. Angels cry. Creation cry. Holy, for you are lifted high. Holy, holy forever. Oh, come on. Holy to the kings of kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, let's clap our hands for the Lord. For you are holy, Lord Jesus. For you are so faithful to us, Lord. You are so good to us. You've been a so good friend to us, Lord Jesus. Lord Jesus, I pray thanks to you, Lord, for all the time, Lord. Nakigising mo kami, Lord, for every time you wake us up every morning, Lord. To go to this church and learn about you, Lord. To seek more about you, Lord.
and to serve you, Lord Jesus. I thank you, Lord, for the opportunity that you give us, Lord, to worship you, to praise you, and to share you to other people, Lord. The love you give to us, Lord. And Lord Jesus, I thank you for the lives of all the people that is in here, Lord Jesus. May you bless them more, may you protect them, may you give them your guidance in your Holy Spirit, Lord Jesus. I pray, Lord, for all the burdens may be lifted up to you, Lord Jesus. In Jesus' name, we lift you up, Lord Jesus. You are holy, Lord. You are holy forever, Lord Jesus. Come on, let's praise Him. Let's clap our hands for the Lord. Oh, we lift your name. We lift you high up. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Praise be to God. Isang ang palakpak sa Panginoon. Amen. So, salamat sa Panginoon at lahat po tayo ay muli ay nagkasama-sama. No? Papuri sa Diyos. At sa umagang ito, muli, ito po yung huling Sabado of this month. Na muli ay tatalakayin natin yung Through the Storm. No, through the storm. At ating pong title is, Without Rain, Nothing Grows. Amen? Gustong i-share yung aking experience sa kagabi at ngayong umaga. So, wala pa hong tulog ang inyong lingkod. At ako po, kausap ko yung aking supplier ng buko. At from the start na sinusubaybayan ko kasi mahirap po ngayon, taghirap po ng supply, no, ng ating produkto. And nasa storm ako. So, sabi ko, yung sa kausap ko ay kung darating ba, sinubaybayan ko, ang nangyari po ay maraming aberya. Maraming aberya, no? So, marahil ay isang pamamaraan ng kaaway o isang pamamaraan ng Panginoon na binigyan niya tayo ng storm, no? Ulan. Without rain, nothing grows. Amen? So, alam natin, kung kailan ang panahon ng tag-araw, ngayon, at panahon ng tag-ulan. Alam natin kung kailan nagkakaroon ng maraming bagyo, maraming tinatawag na pagbaha, no? Pero sa panahon ng tag-ulan, sa atin kasi sa Pilipinas, ilang bang season meron tayo? Ilang season po meron tayo dito sa Pilipinas? 2. Rainy and sunny. Sa ibang lugar naman, meron ibang parts sa Pilipinas na merong malamig, siyempre. No? Sino may gusto maging 4 yung season natin? At talagang gusto nila. Magastos yun, bibili ka na makapal na blanket, tsaka makapal na
jacket mo, winter. So, we are so blessed in our country. Siyempre, sa ibang bansa, gusto nilang tumira sa Pilipinas kasi mainit. Kasi pag nasa malamig na lugar ka, magsasawa ka naman. Hahanapin mo yung mainit. Pero sa panahon natin dito, no, dalawa, sabi nga nila dalawa. So, without rain, nothing grows. Ito po makikita natin sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Kung sabi nga kanina, alam natin yung panahon dito na kung darating ang tag-ulan at kung kailan magkakaroon ng hindi magagandang mga panahon. Amen. Nalalaman natin yon kapag panahon na ng tag-ulan. Pero hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng malakas na bagyo. Amen? Hindi natin alam yon. Hindi natin mapipredict. Unless na makita ng ating medyo advance na po ang ating weather natin ngayon. May technology na yung Pag-asa. Nakikita nila yung noong panahon ng kapanahonan namin noon ay hindi mo alam. Signal number 1 pa lang dito sa amin, sa Nueva Ecija. Nung pala, signal number 3 na. Nakikita mo, natatanggal na yung bubong ng kapitbahay mo. Pero sabi sa radyo, signal number 1. No? Pero ngayon, nalalaman na meron pang signal number 4. No? Ang hirap nun pag signal number 4. So, medyo kakabahan ka na. So, may warning na yung Pag-asa na may dadaan na bagyo sa lugar ninyo na ang lakas ay napakalakas na. Halos hindi mo alam at hindi mo kayang ipaliwanag kung ito ba itatama o hindi. Anong ibig natin sabihin dito? Sa ating buhay, alam nating may bagyo. Alam nating may dadaan na pagsubok. Pero, hindi mo alam kung kailan at kung gaano kalakas. Amen? Maraming nasusurprise dyan. Maraming nabibigla na kapag dumating yung pagsubok na yun sa buhay ng isang tao, sa buhay natin, at hindi ka nakahanda, maaaring manghina ka. Amen? Maaaring kakapusing ka ng hininga. Maaaring hindi ka makakatulog. Maaaring lahat ng dasal magagawa mo. Kung meron ng bagyo na dadaan sa buhay natin. May paalala po ang ating Panginoon. Bilang tayo ay nabuhay, nilikha ng Lord, hindi na tayo pinabayaan. Amen? Bakit kailangang tayo ay mag-grow sa mga pagsubok na ito? Bakit without rain, nothing grows? Totoo po ba na kapag ang halaman hindi nadidiligan, namamatay? Amen. Totoo ba na kapag ang mga punong kahoy sa bundok, ang nagdidilig ay ang ulan? Amen. Nakita niyo po sa Saudi Arabia, diyan po bihirang umulan. Nabubuhay lang yan mga yan dahil artificial sila dinidiligan. Pero karamihan po dyan, walang ulan. So, bihira ang nabubuhay ang mga halaman. Amen. So, napaka-importante ng ulan sa ating buhay. Napaka-importante ng pagsubok. Ayaw niyo ng pagsubok? Napaka-importante po. Bakit inallowed ni Lord na tayo ay magkaroon ng storm? Bakit inallowed ni Lord na tayo ay daanan ng storm sa ating buhay? Ano po ang dahilan ng ating Lord? Basahin po natin in the book of Matthew, chapter 7, verse 24. Ang sabi po dito, kaya't ang bawat nakikinig at
nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Matalino. Na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Amen. May sinabi ang ating Panginoon. Ano sabi? Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito. Sino bang sasalita ang ating Panginoong Hesukristo? Tayo daw ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So ano pong ibig ipahiwatig ng banal na kasulatan sa atin ngayong umaga, mga kapatid? Na isang Panginoon na ang bawat isa na nakinig at nagsagawa ng mga salitang ito ay magkaroon ng pagkaunawa, ng katalinuhan na kapag tayo ay nangarap, kapag tayo ay nagplano, kapag tayo ay nagdesisyon, tayo ay mayroong katatagan. Tayo ay mayroong pag-asa. Tayo ay mayroong victory. Amen. Ang nangyayari po karamihan, kapag tayo ay nagkakaroon ng wrong decision, nasa sarili lang naman natin lamang tayo umasa, karamihan sa desisyon natin, nagfa-fail. Gusto ko nito, gusto ko noon, gusto ko niyan. Hindi natin sinabi kay Lord, ano ba gusto mo para sa akin? Tinanong ba natin siya nang tayo nagdesisyon? Maaaring nagdesisyon ka kasi gusto mo yon. We made our own decision without consulting our Lord. Sa ating mga pangarap sa buhay, ano ba pangarap mo? Naaalala ko po noon, nung ako'y nangangarap pa, nung nasa mga kaedaran pa ako ng mga youth. So, dinaanan ko sa aking buhay. Ako po'y lumaki na walang ama. Nakita ko kung papaano ang ibang mga kaibigan, mga kamag-anak, sila ay kumpleto. Ba't hindi po naging hadlang sa aking buhay na maputol yung aking pangarap? Na someday, sabi ko, Lord, bibiyayaan mo ako. Mahal mo ako. Hindi mo hahayaan na maghirap ako sa aking buhay. I trust the Lord in my life. Kaya marahil sa bawat desisyon sa akin, yes, indeed, hindi lahat ay tama. Pero once na tayo po ay malapit sa Lord, hindi ka hahayaan ng Panginoon na mapahamak. Katulad po ng kanyang sinabi na kapag nakikinig at sinasagawa natin ang salita ng Panginoon, para kang ikaw ay isang matalinong tao. Na isang Panginoon sa buhay natin. In every decision, kapag may storm, God is preparing us sa mga bagyong darating sa ating buhay. That's why the Word of God ay napaka-importante. We are not perfect. Kahit sino po sa ibabaw ng mundo, kahit sinong pinakamagaling na tao, pinakamatalino, lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang weaknesses. Without God, mag-fail tayo sa mga huling panahon. But with God, nothing is impossible. Ang sabi po kasi ng Panginoon, sabi niya, umuulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Yung nasa bato, doon nakatungtong yung bahay.
ngunit hindi nagiba. Bakit? Sapagkat nakatayo iyon sa bato. If we are going to study kung ano ang sinasabing bato dito, ano po ang sabi ng Lord? I am the rock. Kapag tayo po sa Panginoon nakakapit, sa Panginoon nakahawak, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Umulan man ng malakas, bumaha man yan, bayuhin ka man ng malakas na hangin, ang bahay mo ay hindi matitinag. Amen? Hindi ka matitinag, ano man yan. Pangako ng Diyos yan eh. Ang Diyos, yan lamang, ang hindi kayang gawin ng Diyos ay ang magsinungaling. Amen? Ang sabi po kasi ng banal na kasulatan, with God, nothing is impossible. Kaya daw gawin lahat ng Diyos. Pero isa lang ang hindi niya magagawa. Ang magsinungaling sa kanyang mga sinasabi. Amen? Yan ba? Pangahawakan ba natin yan? Ang salita ng Panginoon na hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato? Sino tinutukoy dito? Hindi po sa literal na bato. Ang ibig po sabihin ng banal na kasulatan, kapag tayo ay nakay Kristo, ano po sabi sa banal na kasulatan? I can do all things through Christ who strengthen me. Amen? Siya lang naman talaga ang lakas eh. Kapag dumating ang pagsubok, mga kapatid, napakaraming pagsubok sa mundong ito. Ang Lord, ipine-prepare ang bawat isa sa kanyang buhay. May binaw, hindi mo siya nararanasan yung pagsubok na ito. Nakasabi nga natin, kailan ba umaatake ang kaaway? Kapag tayo ay nakarelax. Kapag tayo ay walang iniisip. Kapag tayo ay nandun sa rurok ng tagumpay. Puro kasayahan lang. Pero tandaan po natin, ang lahat po ay may hangganan. Pero ang pagpapasakop sa Panginoon, yan ay mayroong katagumpayan na walang hangganan. Amen? Bakit po? May pangako po kasi ang Lord eh. Sabi niya, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Paano kung hindi ka nakahawak sa Lord? Paano kung through the storm ng buhay mo, hindi ka handa? Paano kung lahat ng dinadaanan mo, yes, ikaw yung pinakamayaman. Nakilala niyo si Chavit Singson? Mayaman, di po ba? Sa tingin niyo kaya wala siyang problema? Nasa kanya na kayamanan lahat. Yung kanyang haligin ng kanyang bahay, yung ginagawang Rolex, yung tawag doon, yung dial ng yung salamin na kanyang ng relo, yung po yung haligin ng kanyang bahay, ganun po yun gawa. Tapos may mga ginto pa. Kapag ikaw ba nandun, anong gagawin mo? Sa tingin nyo kaya madadala niya yon sa pag siya namatay? Yes, mapapamana niya, pero nakita niyo po si Haring Solomon? Ano po nangyari kay Haring Solomon? Naging masaya ba si Haring Solomon? Kaya ang sabi nga ng Lord, makamit mo man ang lahat ng mga ito. Ang sabi ni Haring Solomon, makamit mo man ang lahat na ito, ang lahat na ito walang kabuluhan. Amen? Amen? Kaya kailangan, anong sabi ng Lord? Kung tayo ay nakatayo sa batong ito, hindi tayo magigiba. Pero, ano po ba mangyayari kapag hindi tayo nagsasagawa ng salita ng Panginoon? Ang sabi po dito, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal
Matutulad sa isang tao hangal. Ano ang ibig sabihin ng Lord? Na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Walang katatagan. Ang buhangin kapag nadaanan ng tubig, nalulusaw eh. Nagumuguho siya. Ano ibig sabihin? Marupok. Ano po ibig pahiwatig ng ating Panginoon sa ating buhay? Tayo ay manalig sa Diyos. Tayo ay magkaroon ng pananampalatayang buhay. Paano mo masasabi sa sarili mo na ikaw ay nananampalataya talaga sa Lord? Paano mo mararanasan na ang pananampalataya mo ay may katatagan? Paano po natin mararamdaman yon? Tanongin mo katabi mo, paano nga ba? Paano nga ba? Kagabi po, yun nga, gusto ko talaga makakuha ng aming produkto, no? But alam ko parang nakikipag-battle ako. Alam ko kaya wala pa akong tulog. Kasi kailangan bantayan ko siya. Pag hindi ko siya binantayan, liliko yung di-deliver. Kasi piso lang, ibibigay sa iba. So, ganun po ka-challenge yung negosyo. Sabi ko, Lord, kung will mo to, magaan. Nakita ko po yung storm sa buhay ng tao, no? Wala siyang tinatawag na sa atin, no? Sa ano po kasi pag sa panahon na ito, alam natin yung season nito eh. Pero sa buhay natin, biglang may dumarating. Kaya dapat handa tayo. Ngayon, okay. Bukas baka hindi. Yung storm na yan ang napakahirap. Kung hindi ka handa. Pero, lagi natin sinasabi, God will provide. Amen. In the right season, lahat po tayo ay mag-aani ng maganda. Ang sabi kasi dito, ang bawat nakikinig ng aking salita. Sino ba nakikinig ngayon? Say amen. Ngunit, hindi naman nagsasagawa ng mga ito. Ano po mangyayari? Ay matutulad naman sa isang taong hangal. Sino pa gusto yan? Say amen kung ayaw. Ayun, hindi nag-amen gusto. Kasi, sa buhay natin, marami kasing trials na simple lang, pero minsan lumalaki. No? May trials na madaling i-resolve, pero may trials na parang ang hirap. Sabi ito, isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Ano po ba yung bahay in biblical meaning? Yung bahay po, tayo po yan. Yung ating puso. Kapag ang ating puso ay malayo sa Panginoon, marahil, isa po tayo sa tinatawag na hangal. Ang sakit po, no? Hindi mo ginawa yung kagustuhan ng Lord. Hindi ka sumunod sa kagustuhan ng Lord. Ano ang sabi niya sa mga taong hindi sumusunod? Hangal. Masakit po yun. Nasasabihin ka, yung mismong Diyos sasabihin sa iyo, hangal ka. Hindi ka nakikinig sa akin. Ano pa ibang meaning ng hangal? Sa English, ano ba yon? Full. Ano pa? Yung hangal. Meron pa ibang terms yung hangal eh. Pag sinabi kasing hangal, parang ang tigas ng ulo mo.
Di ba? Ang tigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig. Alam mo nang mapapahamak ka dyan, ginagawa mo pa rin. Hindi ka marunong magtanda. Paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ka nagbabago. So, ibig sabihin, hindi makulit. Pasaway. Amen? So, sabi nga, kapag ikaw ay hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, ito lang naman po kasi ang meaning talaga, ba't tayo nandito? We want to hear the Word of God, to learn from it. We study the Word of God para tayo ay mamulat sa katotohanan. Walang ibang magmumulat sa atin ng katotohanan. Kasi kaya sinabing katotohanan, yun yung totoo. Walang halong pambobola. Baka sasabihin, ang ganda-ganda naman ni doktora. Di ba? Alam niyo dapat magandang sagot doon? Si Lord lang ang maganda. Kasi sa Kanya lahat ng papuri eh. Amen. Hindi dapat sa atin. Ay, ang galing-galing na ni Pastor Joe mag-deliver ng word. Eh, hindi po. Si Lord ang magaling. Kanya yan eh. Taga-deliver lang kami, messenger lang kami. Katulad nyo din kaming nagpapasakop sa Diyos. Eh, ang tali-talino naman ni Pastor Joe. Hindi po. Si Lord lang. Si Lord ang matalino. Re-rebuke natin yung mga ganong pinupuri tayo. Mga sugar coating na yan. Pandaraya kasi yan. Every time po, purihin natin ang Diyos. Kaya nga sabi, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating kaabalahan, gawin natin ng may pagpupuri sa Diyos. Amen? Ay, ang yaman-yaman naman ni Sister Les. Amen? Ay, binahaginan ako ni Lord, pero siya lang ang mayaman. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ang sabi dito, ang bawat nakikinig ng aking salita. Kasama po tayo ang bawat isa po yan. Kailangan tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kung gusto mo mag-prosper ang buhay mo, kung gusto mo magkaroon ng kaayusan, sundin natin ang Lord. Amen? Magpasakop tayo. Huwag tayong mataas, huwag tayong magmataas, huwag tayong, tawag dito, pasaway, para huwag tayong sabihan na hangal. No? Bakit nasabi ng Lord ang mga bagay na ito? Dahil through the storm, alam ng Lord, lahat tayo ay dadaan sa apoy ng pagsubok. Lahat po yan. Maybe today, tomorrow, or the other day, or next year. Hindi po natin alam. Kaya ang gusto ng Lord, we are prepared. Amen? Bakit po? Kasi sabi, umuulan ng malakas. Bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Tayo po yon. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kung babalikan po natin, ang sabi, kapag tayo ay nanalig sa Lord, kapag ikaw ay tunay, huwag po tayong patitinag sa church, lalo na yung mga leaders, yung mga music team, konting narinig na hindi maganda sa sarili mo, pag-pray mo yon. Hindi mo sasabihin, ayoko na mag-serve, ayoko na tumugtog. Mahina yung pundasyon na tinutuntungan mo. Maaaring ikaw ay nandoon sa rurok ng storm dahil sa mga kasama mo. Dahil ang gusto ng Lord, sa storm na yan, ikaw ay
maging matatag. Dahil kapag yan ay iyong nalagpasan, masasabi mo, kasama ko ang Diyos. Masasabi mo, hindi ka iniwan ng Diyos. Dahil hindi ka natinag, naniwala ka na hindi dahil sa kasama mo, kaya ikaw ay nandito sa church? Or kaya ka nandito kasi nandyan yung crush mo? Meron ba dito na? Or kaya ka nandito kasi meron kang laging gustong makita? Hindi yon. Kaya ka nandito dahil gusto mong lumakas at gusto mong lubusang makilala ang iyong Creator. Marami po sa family, in every family, maraming pagsubok. Maraming pagsubok lalo na sa hindi como church, okay na. Sa atin, church yan, hindi papasok ang kaaway, hindi po. Saan nagtatrabaho ang kaaway? Hindi sa labas. Hindi sa labas ng church. Ang trabaho ni Satan, to steal, to kill, and to destroy. Wala siyang i-destroy sa labas. Ang i-destroy ni Satan, yung trabaho, yung pinatatrabaho ni Lord, yung negosyo ng Panginoon para sa kaluluwa dito sa loob ng church. Kaya nga maraming chismisan sa loob ng church . Amen? Marami nabubuwag. Nagkakasiraan. Kasi andun si Satan . Umiikot-ikot siya . Wala siyang trabaho sa labas, wala siyang sisirain doon. Ang sisirain niya, yung binubuo ng Lord. Kaya nga kailangan, vigilant tayo. Nakakonting problema, andyan na may mga pastor, magpa-cancel kayo sa mga pastors, sa mga leaders, to make us grow. Kasi umuulan . Amen. Marami kahit sa trabaho, katrabaho mo, co-workers mo, di po ba? Sino nag-work dito sa labas? Yun, merong isa. Maraming siraan. Maraming pagalingan, maraming inggitan. Saan galing yung inggit? Ano yung first crime na nangyari sa Bible? Ano yun? Book of Genesis. Yun na talaga . Meron na. May inggitan na noon pa. Kaya hindi malayo. Until now, meron yan. Ano dapat natin gawin? Manalig tayo sa Diyos. Magpasabit tayo sa Panginoon. Hindi ka mo malaki sahod mo, sa mga kasamahan mo, taas noo ka, mali. Or mataas position mo sa mga kasama mo, mali din. Kasi madali lang kunin ng Lord yan. In the blink of an eye, pwede niyang alisin sa iyo yan. That's why we need God. We need yung kanyang salita sa buhay, sa puso natin nakalagay yan. Huwag natin aalisin to make us humble. Amen? So sabi dito, umuulan na malakas. Pag umuulan na malakas, sa bansa umulan na binaha. Sa Dubai, no? Sa Dubai, nakita natin, matagal bumaba ang tubig diyan kasi buhangin na pinong-pino. So talagang matagal bumaba ang tubig diyan. At wala silang mga drainage. Sa dami ng matatalinong engineer, bakit di na naisip? Ang tagal na niyan na hindi sila naglalagay ng drainage. Hindi ba nila naisip na pwedeng biglang dumating yung thunderstorm na yan, storm na yan? Tulad niyan, biglang dumating yung storm. Prepared ba sila? Mayaman ang Dubai. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas, mayaman ang Dubai. Amen. Pero tayo, alam nating may storm sa Pilipinas. We prepared. That's why
makita mo kahit lang itong baryo lang ng Kawayan, may mga drainage. May takbuhan ng tubig. Prepared tayo. Kahit mas mayaman sila, mas prepared tayo. Amen. Pero sila napakayaman nila, hindi nila hinandaan. Ano nangyari? Nakikita niyo sa balita, ang gaganda ng mga sasakyan, mga bahay, no? Airport nila di magamit. Bakit? They are not prepared for the storm to come. Hindi sila prepared kasi mayaman sila, hindi nila kailangan na maglagay ng drainage kasi alam nila hindi uulan. Amen. Sa buhay mo, handa ka ba? Sa storm? Say amen kung handa. Isa lang? Dalawa lang? Say amen. Yes. Si Lord ang kasama natin. Amen. Si Lord ang kasama natin sa storm. Siya yung bato na sa atin ay nakahawak. Na ating kasama. Kapag wala kang Diyos sa puso mo, kapag wala kang Kristo sa puso mo, mayayanig ka. Amen. Mayayanig ka. Pero kung kasama mo si Kristo, anong sabi? Kapag kasama mo ang Diyos, tayo ay hindi matitinag. Amen. Sabi dito, umuulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Mga kapatid, sa buhay po nating ito, alam ko at nakikita ko sa tagal na po ng ating pagme-ministry sa Panginoon, maraming hindi prepared. Maraming pag nandyan lang yung storm sa buhay, saka lang talagang marubdob ang kanilang pananalangin sa Panginoon. Kapag nandyan na yung storm, saka sila luhod ng luhod, iyak ng iyak. Bakit? Kasi kailangan mo siya ngayon. Bakit nung ikaw ba malakas? Ganun ka ba manalangin sa Lord? Nung ikaw ba ay walang dinadaan ng storm, ganun ba karubdob ang iyong pananalangin sa Lord? Bakit ngayon nadya ka na sa rurok ng problema, sa rurok ng storm sa buhay mo, sa kakaiyak ng iyak at luhod, at hindi mo alam, tawag ka ng tawag sa Panginoon, oras-oras, minu-minuto, panay ang tawag mo sa Diyos. Mga kapatid, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Kaya pinadadaan tayo ng Lord sa storm na yan. Maaari isang way nito ng Lord para lalo kayo magkaroon ng great intimacy. Ng tinatawag na relationship. Sino po nakaranas ng siya ay dumaraan sa ganung pagsubok? Halos madaling araw kahit antok na antok gigising magdadasal sa Panginoon. Halos gusto oras-oras tumatawag sa Panginoon, humihingi ng saklolo. Hindi ba pwedeng kapag ikaw ay nandun na at ikaw ay nalagpasan mo na isang bagyo na yon, pwede bang gawin mong muli na ikaw ay magpasalamat naman sa Panginoon? Lord, salamat. Hindi mo pinabayaan ang aking pamilya. Lord, salamat sa mga pagsubok na dinaanan ko. At dahil sa iyo, nalagpasan ko lahat ito. Lord, salamat. Pinagaling mo po ako. Lord, salamat. Yung trabaho na matagal ko nang pinagpe-pray, ibinigay mo sa akin. Mga kapatid, kapag nare-receive na natin yung blessing, nakakalimutan na natin ang Lord. Na-receive natin yung blessing, na set aside na yung dati mong ginagawa. Kasi nakuha mo na yung gusto mo eh. Okay na, nakakain mo na gusto mo, nabibili mo na gusto mo. Yung dati hindi mo nakakain, nabibili mo na. Nabigay na ni Lord yung blessing. Ang tanong,
Yung init dati na kailangan mo yung mga yon, yung work, yung job, yung business. Grabe yung pananalangin mo sa Lord. Grabe yung pagtawag mo sa Lord. Pero nung natanggap mo na at ibinigay ni Lord, nabawasan. Nabawasan yung dati mong ginagawang pananalangin. Na dati halos every time iniiyak mo sa Lord. Ngayon hindi na. Kaya nga sabi, umuulan ng malakas, bumaha at binayaw ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kapatid, kapag ikay ganyan, hindi ka pa nakatungtong sa batong ito. Ikaw ay nakatungtong sa buhangin. Dahil madali kang matangay, anumang agos ng dagat, ikaw ay natatangay. So umagang ito, nais ng Panginoon na tayo ay humawak sa Kanyang mga salita. Tayo ay sumunod sa Kanyang mga ipinagbibilin. Bakit po? Sapagkat tayo ay nilikha ng Panginoon ayon sa Kanyang wangis. Na isang Panginoon, tayo ay makasama niya pagdating ng oras. Tayo ay makasama niya sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi nga, without rain, nothing grows. Learn to embrace the storms of your life. Pag-aralan natin na yakapin yung mga pagsubok na ito, yung storm sa ating buhay. Dahil kung hindi mo siya paghahandaan, katulad na nangyari sa Dubai, hindi nila pinaghandaan. Computer age sa tayo, pero hindi nila pinaghandaan yon. Ano nangyari sa kanila? Para silang basahan, para silang tinangay ng agos. Hindi sila nakatungtong sa bato, sila ay nakatungtong sa buhanginan. Amen. Gusto mo ba, kapatid, na isa tayo sa ganito, sa nangyari sa Dubai? Na kapag dumaan yung storm sa buhay natin, we are not prepared. Na isang Lord, na mas lalo tayong maging malapit sa Kanya. Amen? Konti lang. Gusto ng Panginoon, malapit ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon, kapag may dumating na storm sa buhay mo, matatag tayo. Amen? Gusto ng Lord, kapag tayo ay dumaranas sa pagsubok, nakakapit tayo sa Kanyang kamay. Amen? So, tayo po'y tumayong lahat. At atin pong muling gunitain kung paano natin na-meet si Lord, paano natin unang-unang nakasama ang Panginoon, muling sariwain natin na paano tayo tinawag ng Lord sa buhay natin. Alam ba natin kung kailan natin na-meet si Lord? Kung alam mo yon, binigyan mo ng halaga yung first met niya ng Lord. At kung maaaring nakalimutan mo, baka katulad kita na may Alzheimer's na rin. Amen. So sa umagang ito, nais ko po na balikan natin kung paano ang Lord ay natawag tayo, ni-receive natin si Lord. Na nung time na yon, masayang-masaya tayo kasi naranasan natin siya. Bumalik tayo sa Panginoon. Habang umaawit po tayo. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Yes, Lord. Ang lahat kong tinig, o Yahweh,
kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Heavenly Father, we thank you, Father, for your love, for your mercy, for your grace, O Lord. We glorify your name this morning, O God. You have given us again, O Lord, opportunity to receive your word. Oh Jesus, our Lord, this morning again, we submit ourselves unto you. Forgive our sins. Give us hope, O God. Help us, O God, in this life. Protect our family. Protect this church. Oh Jesus, our Lord, our God. You are worthy to be praised, O Lord, this morning. Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Father in heaven, I pray, O God, that in your name, O Lord, there's no name above all name but Jesus. Jesus, who saved us, who healed us, who give us wisdom. You are our God. You are our Creator. You are our Jesus. Oh Lord, this morning again, hear the voices of your children. Hear us, oh Lord. Heal us. In Jesus' name. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon.
patutunguhan. We glorify your name. Salamat Sa'yo, Panginoon. Heavenly Father, muli Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka namin. Nilululhati ka namin, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Lord. Panginoon. Heavenly Father, again, as we close this service, oh God, don't forget us, oh God. Sa buhay namin ito, Panginoon, isulot mo po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ano man, Panginoon, aming dinadaanan, ano man, Lord, ang pinagdadaanan ng iyong mga anak, I believe, Lord, na ang lahat ng ito ay may kasagutan sa iyong mga kamay. You have promised us, O God, that you will never leave us or forsake us. Father in heaven, I believe this morning na ang breakthrough, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, financial man yan, karamdaman man yan, you are our God. You are our provider. You are our Jehovah Rapha. In Jesus' name, we are all healed. Heal this land, O Lord God. And I pray, Father God, sa pagkakbang namin palabas sa bahay, sambahang ito, ay pagpapala ang ibinubuhos mo sa iyong mga anak. Pagpapala walang labis kalalagyan. Pagpapalang sa iyo lamang namin matatagpuan. You will break every curses, O God, in every family and every nation, Father God. And I pray, O Lord, sa bansang Pilipinas, na iligtas mo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Bigyan mo, Panginoon, ng wisdom ang aming mga leaders. Lord, pumagitna ka. Mahina ang bansang Pilipinas, Panginoon. Kung matutuloy man ang mga binabalak nila. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag na kami bumalik katulad ng pandemic, O God. Mahabag ka sa iyong mga anak. Kahabagan mo po kami, O God. Wala kaming kakayanan, Lord, na iligtas ang aming sarili, kundi ikaw lamang, Lord, ang may kakayanan upang kami i-cover sa iyong mga pakpak, Panginoon. Covered us with your wings, O God. Lord, walang imposible sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. And I pray, Father God, sa araw ng bukas, ikaw, Panginoon, na patuloy naming maitaas, mapasalamatan, mabigyan ng panahon. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak at ang mga nanonood, Lord, sa online na ito. Nawa, O Diyos, ay maabot sila ng iyong pagpapala, ang buhos ng pagpapala. At sa aming mga kapatid na nasa banding na karamdaman, Lord, ibangon mo po sila upang, Panginoon, ay maranasan din nila, Lord, na ang aming Diyos na sinasampalatayanan, buhay at tapat sa kanyang mga pangako. Salamat, Panginoon, sa mga oras ito. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen.